Taon-taon, sa kabila ng maraming proyekto para sa mga mahihirap, patuloy na tumataas ang kaso ng malnutrisyon sa ating bansa. Alam niyo bang sa bawat 10 Pilipino, 2 ang kulang sa timbang? Pero sa Metro Manila, halos 1 sa bawat 10 ang obese o sobra-sobra ang bigat ng katawan. Mga kapuso, ngayong gabi, timbangin nga natin ang kalusugan ng bawat Pilipino bilang paggunita sa buwan ng nutrisyon. Saan ka ba nabibilang? Sa sobrang bigat? Sa sobrang gaan? O sa tama lang? Sa mata ng mga bata, ang mundo ay puno ng laro. At pag-aaral. Pero may ilan na napag-iiwanan. Isa na rito ang 8 taong gulang na si Adrian. Kanin ang laging nasa hapag nating mga Pilipino sa almusal, tanghalian at hapunan. Pero para sa pamilya Pablo, piyesta kapag may kanin. At ang piyesta nila, minsan lang 1 linggo. Wala po kami pambili ng bigas. Nilagang saging ang nasa mesa ng pamilya araw-araw. Hindi sila nag-iisa. Ganito rin ang nakahain sa mesa ng halos 200 pamilya dito sa Barangay Lantuyang sa Baco, Oriental, Mindoro. Ang banana, yan ang pinaka-abundant na prutas sa buong Pilipinas. Pero hindi sapat ang nutrisyon mula sa saging. Wala kami magawa. Wala rin kami pinakikitaan. Parehas po kami mahirap, kami mag-asawa. Walang trabaho si Rita. Nagbebenta naman ng prutas at gulay mula sa kanilang bakuran ng kanyang asawa. 30 pesos lang ang kita niya sa 1 linggo. Namatay ang panganay ni Rita sa edad na 9 na taon dahil sa malnutrisyon. 9 na buwan naman ang ikalawa nilang anak ng bawian ng buhay dahil sa sikal o rashes. Sa mga anak ni Rita, nag-aalala siya sa pang-8 na si Adrian. Baka mawala rin daw kasi sa kanya ang kanyang anak. Huwag naman sana po. Bahala na ng Panginoon. 2 taong gulang si Adrian ang magkasakit ng tuberculosis o TB. Palit na siya hanggang sa 6 na taon. Pinatingin ko rin sa doktor. Binigyan naman siya ng gamot. Pero nahinto ang pagpapagamot ni Adrian. 2 taon na nang huli siyang magpa-check up. Kung tutuusin, libre ang gamot sa health centers pero wala naman silang pamasahe para pumunta roon.
kilos ang bigat ni Adrian. Wala pa sa kalahati ng dapat niyang timbang. Sa katunayan, para sa 11 months old na sanggol ang kanyang bigat. 80.1 centimeters ang kanyang taas, mababa para sa kanyang edad. Wasting o acute malnutrition ang tawag sa kondisyon ni Adrian. Siya ay batang malnourished na kailangan ay wastong pagkain. Saka kailangan din painumin ng multivitamins para makarecover o makabalik uli yung kanyang dating kondisyon ng katawan. Nakamamatay ang kondisyong ito kapag hindi naagapan. Binigyan ng gamot at bitamina si Adrian para lumusog. Pampalakas ng resistensya. Pero pupurgahin mo muna bago mo painumin ito, ha? Yung binigay ko kanina ay yung para purga sa bulate. Dahil sa kita ko talaga ay marami pang bulate dahil sobrang laki ng tiyan. Binigyan din ng pampurga ang kanyang mga kapatid. Kailangan din niyang masuri ulit para sa TB. Hinga ng malalim. Wala siyang ralsa, walang naririnig na tunog sa kanyang dibdib. Tapos wala rin siyang sipon, walang ubo. Mahalaga din na masustansya ang pagkain. Pwedeng pakainin ng mga pwedeng pulutin sa kanilang palibot katulad ng malunggay, talbos ng kamote. Tapos kung halimbawa lang ang perang pambili, yung munggo na pwede namang itanim. Nagpapasalamat yan. Kasi natulong sila ng Sa barangay ni na Adrian, naitala ang pinakamaraming kaso ng malnutrisyon sa buong bayan ng Baco. Sa barangay Lantuyang, 8 sa bawat 10 bata edad 5 pababa, malnourished. Sa buong Oriental Mindoro, 7 sa bawat 100 bata ay malnourished. Sa pinakahuling tala ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, ang Region 4B na binubuo ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan o Mimaropa ang may pinakamalaking porsyento ng mga batang edad 10 pababa na kulang sa timbang. Siguro ang factors niyan ay dahil po sa ating pagkain. So nakita natin sa dietary intake na survey namin, ang pagkain inadequate intake talaga yun ang problema. 3 sa 10 na households ang nakakamit lang ng kanilang requirements sa enerhiya. May feeding program at Operation Timbang ang lokal na pamahalaan ng Baco. Pero mas epektibo raw ang paglaban sa malnutrisyon kung sa mga barangay mismo ay malakas ito. Strengthen the capability of our barangay nutrition scholars and barangay health workers kasi sila talaga yung direct link. Sa buong bansa, dumarami raw ang mga batang edad 5 pababa na kulang sa timbang. Ang nutritional status ng ating bansa, lalong-lalo na sa mga kabataan, ay wala pong masyadong pagbabago mula noong 1998 hanggang 2011. Batay sa datos, 2 sa bawat 10 batang Pilipino ay underweight o kulang sa timbang. Siguro ang factors niyan ay dahil po sa ating pagkain. So nakita natin sa dietary intake na survey namin, ang pagkain inadequate intake talaga yun ang problema. Bahagi ng Millennium Development Goals na pagsapit ng 2015, mabawasan ng kalahati ang mga batang underweight. Mula 27.3% noong 1989, bumaba na ito sa 20.2% noong nakaraang taon. Pero mabagal ang pagbabago. Talagang hindi natin ma-attain yung ating Millennium Development Goals in terms of reducing the undernutrition among our children. Dahil talagang napakalayo pa. We have to fast track or madaliin natin yung efforts natin para matuligsa ang ating problema sa undernutrition. May kasabihang ang bawat bata ay responsibilidad ng komunidad na kanyang ginagalawan. Si Adrian maisasalba pa kung ang komunidad sa paligid niya ay kikilos para bigyan siya ng kalinga. Maagang namula
Nagmulat sa pagpapamilya si Lorna Maganda, isang mangyan. 19 anyos siya nang isilang niya ang panganay, si Aida. 4 na taong gulang na ang bata. Noong nakaraang taon, isinilang niya ang sanggol na si Ira. Tanghalian na pero wala pang laman ng sikmura ng mag-iina. Pinasuso ni Lorna ang bunso pero hindi na ito sapat sa 9 na buwang sanggol. Pagdating ng 6 months ng bata, you continue your breastfeeding, papasusuhin pa siya, pero magbigay ka na ng sinasabi nating complementary foods kasi hindi na sapat yung suso ng ina kung ito ay 6 months na. Wala silang pambili ng pagkain. Ang asawa ni Lorna nasa bayan pa at nagbebenta ng mga gulay. Kung may mabebenta, makakakain sila. Madalas, 1 beses sa isang araw lang sila kumakain. Sanay na rin po ako na nagugutom po kami. Kahit po kami nagugutom, wala din po kaming makunan. Ang wastong nutrisyon ay siya ang bumubuo ng utak ng bata. Kung walang nutrisyon, napag-alaman po natin sa study na ang mga underweight na bata ay talagang kulang ang kanilang konsentrasyon, kulang ang kanilang focus, at saka kulang ang kanilang yung speed or comprehension. Sa breastfeeding, tiyak ang kalusugan ng sanggol. Dahil dito, importante na malusog ang ina. Magkakaroon ng epekto yung dami ng gatas na magagawa ng nanay kung ang kanyang nutrisyon ay kulang. Pero ang pinagmumula ng nutrisyon ng mga sanggol sumasala rin sa pagkain. Sa datos ng FNRI, halos 3 sa 10 ina ang nalilipasan ng gutom. 5 naman kada 10 pamilya sa bansa ang di sapat ang sustansya ng pagkain, tulad ng pamilya ni Lorna. 50% ng mga bata sa bansa naka-exclusive breastfeeding sa unang 5 buwan. Ibig sabihin, walang ibang pagkain ng sanggol maliban sa gatas ng ina. Mataas ito kumpara sa mga nakaraang taon. Naidudulot ito sa yung intensive campaign ng ating mga implementing agencies like DOH tungkol sa exclusive breastfeeding on the 6 months of the child. So, maganda yung epekto na yon dahil ang sinasabi nga natin, ang gatas ng ita ay kompleto para sa isang bata age 0 to 6 months. Pagtuntong ng 6 na buwan pataas, dapat nang bigyan ng ibang pagkain ng bata. Pwede natin silang bigyan ng lugaw. So, meron yung corresponding kung gaano kadami. Like for example, 2 tablespoons in each meal. And then, parami na ng parami yun. Palaki na ng palaki. So, pwede rin siya magano mashed vegetables. Sa kaso ni Ira, bihira siyang makatikim ng mga ganito. Dahil sa kulang na nutrisyon, madalas nagkakasakit ang magkapatid. Sa bahay lang sila inaalagaan. Pinapainom po ng mga laman ng gamot. Kamarya po. Yung mangga, avocado, duwat. Dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Lorna, limitado ang alam niya sa wastong nutrisyon. Ang sapat na kaalaman ng magulang ay importante dahil siya po ay namamahala sa pagkain ng pamilya. Mayroon po naman ako suko. Sige. Ang wastong nutrisyon ay nagsisimula sa sinapupunan ng ina para matiyak na may sapat na alam ang mga ina sa tamang pagbubuntis at pagpapasuso. Nagsagawa ng prenatal check-up sa Barangay Lantuyang ang mga midwife at nurse ng Baco Municipal Health Center. Halos 22 inang buntis ang dumating. Yung pagtingin sa buntis, tinignan kung tama ang posisyon ng baby sa loob ng tiyan. At tinignan ang pundic height, tapos yung fetal heart tone kung ayos baga o hindi.
Dahil doon sa pundik height, tinitingnan kung tama ang laki ng baby sa loob ng tiyan. Binigyan din ng anti-tetanus shots ang mga ina para matiyak na ligtas sila sa impeksyon kapag nanganak. Dahil kalimitan, katulad nito mga minority, minsan basta na nanganganak dito sa bukid, hindi naman alam nila na yung kanilang ginagamit ay hindi sterile. Pwede tayo magbigay ng gatas ng ina hanggang 2 taong gulang. Kaya Tinuturuan din sila ng paraan para matiyak na magiging malusog ang kanilang sanggol. Salamat po talaga ako. Kasi po, sinisecure po niya talaga yung sitwasyon ng aking baby. Isa sa 4 na buntis sa bansa ay nutritionally at risk o hindi sapat ang nutrisyon. Karamihan sa mga kasong ito ay nasa mga rehiyon ng Ilocos, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at ARM. Unti-unti na raw itong bumaba sa mga nakalipas na taon. Isa sa mga susi sa matatag at maunlad na bansa ay ang pagkakaroon ng malusog at matalinong mamamayan. Matitiyak lang ito kung ang bawat sanggol malusog mula sa sinapupunan hanggang sa paglaki.